Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. And dito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong Collegiate Tarikads na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digit Tarikads. And for today's video, pag-uusapan nga po natin ang ninangaw-ngaw po ng pro-tape na kung saan fake news nga raw po ang kumakalat na balita na natalo na talaga ng TVJ and taping at the same time ay hindi raw totoo na nasa TVJ na ang titulong Itbulaga. So yan po ang kanilang sinasabi ngayon, yung side po or kumbaga pro-tape nga po yung mga panatiko po nitong Tape Inc. But before that, nais ko po muna na pasalamatan ang mga nandito ngayon na nakikinig. Shoutout po sa inyo. And sa mga bago lang dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. And eto nga, simulan po natin ang atin pong balitaan para po sa gabing ito, mainit-init pa Collegiate Tarikads. So kung makikita nyo nga po dito, no, nakalagay nga raw po dito na ang Itbulaga ay pending trademark pa sa pangalan ni Joey De Leon. So, ayan po yung ilan sa kanilang highlight dito. Ito po yung unang post pa lamang yan. And ang caption nga po nila dito, Collegiate Tarikads, spot the difference. Exhibit A, Joey De Leon application. Narito po ang katibayan na wala pang pinal ang lahat. Makikitang pending pa rin ang status ng aplikasyon ni Joey De Leon sa database ng IPO Philippines. Nangangahulugang wala pa silang natatanggap na trademark certificate dahil sa kasalukuyan ang mga kaso ay nakabinbin dahil sa pila ng Tape Inc. Matuto po tayong rumespeto sa rules o procedures ng mga quasi-judicial body gaya ng IPO Philippines. Iwasang magkalat ng maling impormasyon o fake news. Ang sunod naman na post, ito po ay yung may pangalan nila Antonio Taviera and TVJ na kung saan awaiting response pa nga daw po ng examination action. Ang caption po nila dito ay spot the difference, exhibit the application ng mga dating host at ang pagsama kay Mr. Taviera ng walang pahintulot. Narito po ang katibayan na wala pang pinal ang lahat, na makikitang pending pa rin ang status ng aplikasyon kahit ng mga dating host sa database ng IPO Philippines. Nauna nang tinutulan ito ni Mr. Antonio P. Taviera dahil ayon mismo sa kanya walang pahintulot sa kanya ang aplikasyong ito. Bukod dyan, hindi siya maaaring ilagay dahil sa conflict of interest bilang 25% owner ng Television and Productions Exponents Inc. Nangangahulugang wala pa silang natatanggap na trademark certificate dahil sa kasalukuyan ang mga kaso ay nakabinbin dahil sa apela ng Tape Inc. Matuto po tayong rumespeto sa mga rules o procedures ng mga quasi-judicial body gaya ng IPO Philippines. Iwasang magkalat ng maling impormasyon o fake news. So, mga bagong post lamang po ito, no? And ito po yung huli nilang post sa social media. Patungkol naman po ito sa registration ng Tape Inc. na kung saan renewed nga po ang nakalagay. Naka-renew po sila. And base pa rin po dito sa kanilang post. Ayan, 7 minutes pa lang po ito. So, bagong post lang po talaga nila ito ka-OG ngayong araw po ng Sabado. December 9, 2023. Ayan, Exhibit C, Original at Renewal 2023 ng Television and Production Exponents Inc. Narito po ang katibayan na wala pang pinal ang lahat. Makikitang registered and renewed pa. O renewed pa rin ang Tape Inc. sa database. Nauna nang nag-issue ng preliminary cancellation ng IPO Philippines na maaari pang iapila at iakyat sa Director General, at kung hindi pa rin sang-ayon sa desisyon ng IPO Philippines, walang makakapigil sa tape na iakyat ito sa Court of Appeals at maging sa Korte Suprema. Gayon din sa pagbasura ng IPO Philippines sa objection for application ni Joey De Leon ay maaari pa rin apela gaya ng una nang nasabi natin. Magkaiba po ang mga kaso.
Ang una ay cancellation ng trademark under Class 16, 18, 21 at 25 at ang pangalawa ay pagbasura ng objection for application ni Joey De Leon. Pinapalabas ng kabilang kampo na ibinasura na ang apela ng tape. Yan po ay pawang kasinungalingan, disinformation at fake news. Tila mali po ang pag-intindi o binabaluktot para masabing talo na o walang laban na ang tape. Malinaw na binabaluktot o tila wala silang alam sa rules o procedures sa hudikatura. Gumagawa po sila ng trial by publicity para nga naman udyokan ang kanilang blind followers. Natigilan na ng tape ang paggamit ng titulong Itbulaga. Sa katunayan, dahil sa pending pa ang lahat ay nananatili ang karapatan ng tape sa paggamit ng pamagat. Sa katunayan, kung susundin at rerespetuhin ang batas, wala silang karapatang gamitin ng Itbulaga sa alinmang bahagi ng kanilang programa. Gayon din sa kanta at online media dahil hindi pa pinal ang lahat. Nangangahulugang wala pa silang natatanggap na trademark certificate dahil sa kasalukuyan ang mga kaso ay nakabinbin dahil sa apela ng Tape Inc. Matuto po tayong rumespeto sa rules and procedures ng mga quasi-judicial body gaya ng IPO Philippines. Iwasang magkalat ng maling impormasyon o fake news. So yan po ang buong nilalaman ng kanyang post hinggil po dito. So fake news daw na naipanalo na ng TVJ ang titulong Itbulaga. Kumbaga kahit po yung pangalawang aplikasyon ay pangalawang apela na ginawa ng Tape Inc. Kasi 'di ba? Meron pong post ang Inquirer na kung saan pangalawang apela na ng Tape Inc. ang ibinasura ng IPO. Kaya wala na pong sino man ang dapat na humadlang sa TVJ na gamitin ang titulong Itbulaga. So kayo guys, ano ang inyong masisay patungkol dito sa post na ito? Samantala, sabi naman dito sa komento ni Sonny Lawrence sa Hero Pineda, alam na natin kung sino sa mga lawyer ng dalawang kampo. Isa, nasa liwanag at katotohanan versus kasinungalingan at kadiliman. Diyan mo nakikita ang nabibili ng pera at tuwid. So para sa akin, Kaligit Tarigats, ang nasa katotohanan ay walang iba kundi ang TVJ dahil napakalinaw naman, napakadetalyado kung papaano po ginawa ni Henyo Master Joey De Leon ang titulong Itbulaga, and only facts lamang po ang kanilang mga sinasabi at paliwanag. Samantala, sabi naman ni Loreto Castro, wala naman dapat paglaban kung wala yung Tape Inc. na mga agaw dahil sa TVJ at TVJ or /JDL lang ang may-ari niyang Itbulaga. Period. So yun nga, dapat nga hindi po nagtatalo-talo kasi sila naman po mismo alam nila kung sino talaga ang totoong may-ari. Talagang gusto lang po nilang i-claim ito, Kaligit Tarigats. Siyempre, Itbulaga yan, Kaligit Tarigats. Itbulaga yan. So, it's an honor, diba, Kaligit Tarigats, lalo na kung makikilala ka na ikaw ang may-ari nito. Samantala guys, sabi naman dito ni Aris Diamond pala, magandang gabi sa'yo. Hayaan nyo na yan, makakarama din yan soon. So, eto nga guys, basta meron po tayong na nakikita po, nababasa at nalalaman na mga negatibong nangyayari dito sa Tape Inc. Kadalasan sa mga nababasa po talaga nating komento, lalo na higit sa mga Digital Recons comments, sinisingil na sila talaga ng karma. Meron ngang sumpa po ng trademark. Minamalas daw po talaga ang Tape Inc. So, paano ba naman daw po kasi sila mananalo kung hindi naman talaga sila at the first place ang totoong may-ari nito? Samantala, sabi naman ni Rod Mendoza, magandang gabi sa'yo. Pinapayaman lang ng Tape ang kanilang abogada up to the end dahil kahihiyan na
lalaban pa din sila. So kayo guys, pa-comment na lang sa baba ng inyong reaksyon, komento at opinion. And dito lang po muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang balita.